Na-zoom nyo na ba? Ha? Na-zoom nyo na ba mga kababayan ang picture na ipinost ni Dean Chase? Na-starring mga kababayan ang crush ng bayan na si Madam Liza? Daig ba ang Viva Max mga kababayan? Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Kamag-anak ba sila ni Laila de Lima mga kababayan? Dahil laylay na eh. Pero hindi yun mga kababayan ang ating hinahabol. Makita ang mga Viva Max ni Madam. No! Mas interested tayo mga kababayan kung paano nagkaganito at paano humantong mga kababayan sa mga gawaing ganito. Itong sinasabing mag-asawang ngagba mga kababayan. Dahil ang mas interesting mga kababayan hindi tayo interesado sa kanilang bimbangan ha. Ang interesting dito kay Mr. Tubig mga kababayan na pasabog ni Dean Chase ay yung ganyang testimonya mga kababayan na habang ginagawa nila ang bimbangan ay gumagamit din sila ng illegal na droga. Isang testimonya na naman mga kababayan na maidadagdag natin sa mga circumstantial evidences laban dito sa mga bangag. At dahil nakulangan tayo, hihingi muna tayo ng kaunting chika dito kay Madam Maharlika. Hihiramin muna natin itong kanyang kaunti lang naman, portion lang ng kanyang diskusyon mga kababayan sa kanyang channel. Makibarites muna tayo mga kababayan. Tapos, doon nyo natapusin mga kababayan sa kanyang YouTube channel. Panoorin. Teaser lang ito mga kababayan muna ha. Itong mga grabe, matitinding pasabog ni Dean Chase tungkol dito kay Mr. Tubig. Sabay-sabay po natin panoorin mga kababayan. Mga kapapasok lang po, mga kababayan, itong laban namin ni Dean, nagsimula ito pareho sila na sa Amerika. Matay ni Paulo Tantoco dahil sa overdose ng overdose. Favorite din ni Lisa Tanas at favorite din ni Marcos Jr. Coincidentally mga kababayan, yan pala ang ginagamit talaga nila. At etong si Paulo Tantoco, ayun, nabulgar na mga kababayan ang kanyang role dito sa mag-asawang ngagba. Si Paulo Tantoco pala daw mga kababayan, ayon doon sa in-interview ni Dean Chase na Mr. Tubig, si Paulo Tantoco o si Pawi pala daw mga kababayan ang nagsisilbing bugaw o bridge mga kababayan para makakuha ng mga bayarang mga individual na sasama sa kanilang bembangan. Yak! And also, sinabi mismo, umamin mismo ang asawa, lang natin, recap lang tayo para maintindihan ng mga taong kapapasok lang. Itong issue na ito, dito sa Beverly Hills, yan ang social, dito pa sila namatay. Okay lang sa akin, mamatay sila lahat sa Beverly Hills. Para Basta namatay lang. Social sila, basta matay silang lahat. Diba? Maubos na lahat ng mga kurakot ng Marcos administration mga kababayan. Ngayon, mga kababaya, mga palangga, eto na nga. So, ang issue dito, na nilaban namin ni Dean, patungkol nga ito kay Paulo Tantoco na nagurgur dahil sa over-D, din yung asawa niyang si Dina Arroyo Tantoco. At ang sabi ni Mr. Tubig mga kababayan kaya lumapit siya kay Dean Chase mga kababayan dahil nakita niya na kinontent ni Dean Chase mga kababayan si Paulo Tantoco na coincidentally mga kababayan yun pala ang kanyang contact. Nung nakita niya, hala patay na pala ito si Paulo Tantoco, may alam ako dito. Sa makatuwid, ito pa ang yun pa daw ang bugaw mga kababayan na nag-introduce sa kanya sa mag-asawang ngagba. Na pinsan ni Ibuna, na inamin naman ni Ibuna sa akin nung nasa Netherlands kami, na mga addictos daw talaga. Addictos. Baka so confirm pala yan si Paulo Tantoco na addictos. sila. Kasama ni Lisa. Sa entourage sila mga kababayan. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Shout out doon sa ex-friend ko. Diba, na umamin sa akin na addictos naman talaga yung mga, yung in-laws niya. Alright. Pasabog, tuloy-tuloy, ang bakbakan sa mga alpot, sa mga Anong masasabi mo, Maharlika, doon sa picture ni Dean Chase? bangag, sa mga dilawang, mga giatay. Alright. Binangungot ako mga kababae, binangungot ako talaga. Pero, hindi yung litrato ni Madam. Thankfully. Dahil kapag yun ang babangungot sa akin, malamang matuluyan na tayo dito. Pero parang may humabol sa aking halimaw. Para talaga kagabi. Parang may humabol sa aking halimaw. Sa tingin natin, dala ito mga kababayan nung nakita natin sa pinakita ni Dean Chase. Ikaw talaga Dean Chase. Nandadamay ka ha.
Nananabla ka. So dito po nagmula, hanggang sa may mga nagre-reach out sa amin, may nagre-reach out kay Dean, na itong si Bangag Jr., sometime in November Ziaria? during APEC Summit, Oo. diba, kahit i-research nyo yan, November 2024, ay nag-hire siya ng lalaking si Mr. Tubig, Yak. ang code name. Yak. At yun no, base sa testimonya mga kababayan, di ba nakita ninyo ang babae mga kababayan, Viva Max doon. Walang panty, walang bra. Tapos may ulo mga kababayan na andun sa may sa may ari ni Tubig. Minukbang! Diyos ko Lord. Si ano pala daw yun? Si Ngagva. Diyos ko Si Lord. Mr. Tubig ay dako. Big. Hindi ko nanino lang. Hindi ko nakita kung dako. Dako ba? Kasi tubig eh. Malaki daw. Yeah, the fact na sinabi ni Bangag na, honey, di ba? Para I don't think I can take it. It's too big. Di ba? Dako ang boto. So, ang na to si Bangag eh. So, ngayon, Vangager. according to that video, di ba, may part 1, part 2, may sinabi si Dean. So ngayon, mga kababayan, eto na. Eto, pakagaling si Dean. Hanggang sa may nagpa-interview na si Mr. Tubig at sinabi niya na siya talaga, si Mr. Tubig, ay bayaran. Parang prostitute na lalaki mga kababayan. Pero advice natin, Mr. Tubig, obvious na obvious ka na sa mga ngagba, kahit magtago ka Tubig. Alam na nila kung sino ka. Sa tingin natin, mga kababayan, mas safe para sa kanya na ilahad na lang itong lahat-lahat. Kaysa magtago pa siya, mga kababayan, posible pa siyang magurgurin. Eto, siguradong kakasuhan siya, mga kababayan, pero the fact na kakasuhan siya is parang may pag-amin na rin. Crucial, mga kababayan, dahil mayroon siyang testimonya eyewitness na gumagamit talaga. Bumaha daw ng mollies, mga kababayan, which is ecstasy and coke pulburon habang bumabatak at nagbebembangan sila, mga kababayan, na to mention the Viagra. Gastos pa ng taong bayan siguro yan. Lumabas ka na Tubig. Ilahad mo na lahat para kaso na lang ang haharapin mo. Hindi ka na nila mapapatahimik dahil sinabi mo na sinabi mo na lahat. Too big, yes. Sabi ni Wonderland, bayaran siya, meaning at age 20 years old, yung ginagawa niya ay Filipina. nagpapakasta na siya. Ang kanyang nanay is Filipina. Nagpapakasta o kumakasta. Di ba? Ano Kumakasta ng mga buli. pakasta? Di ba? Backdoor. Clients pa daw. Bumabackdoor negotiation na siya, mga kababayan. Based dito sa interview na mapapakinggan ninyo, in other words, mga kababayan, si Mr. Tubig ay alpot din. Di ba? Anong ibig sabihin ng alpot? Marami talagang alpot sa mundo, di mo? Yung mga malandi, ganyan. So, alpot din. Patulad yung alpot, di ba? Yung alpot na sumisira kay Pangulong Duterte. Pero, pasensya ka na, Mahalika. Hindi ako sasali dyan sa away na ganyan na sina-alpot-alpot. Wala tayong alam dyan, mga kababayan Nakita nyo, lumaglabas, may mga video and clips or picture na talagang nagubad, nagpakita ng bilat, nagpakita ng... Si Lisa ang tinutukoy niya, mga kababayan. Yan na talaga, no? Sa tingin natin, siya talaga yun. Ang mga kamay, mga kababayan Di ba? Mga binti na mga maliliit na binti. Tapos malalaking tiyan. Talagang the future, mga kababayan, is admiral na admiral. So, Wells, di ba? Again, gusto ko lang pong linawin sa inyo. Hindi ko kayo kina-question kung yan ang choice nyo sa buhay, na dahil sa patalim kayo kumakapit. Dahil, during that time, madilim, masyadong marimarim. Madilim ang iyong buhay. Then, the only choice na meron ka ay yung ganong klaseng paraan. Katulad ni Alpot, di ba? Hindi kita ko-questionin. Who am I to judge you, darling? Di ba? Ang question ko lang, kasi we're political blog. Ang issue dito ang pera ng bayan Hindi tayo nag-uusap dito sa private person lang. Na ordinary ng isang babae o isang lalaki. Di ba? Katulad kay Mr. Tubig. Di ba? Kay Mr. Tubig is actually part siya ng, hindi siya, inaano natin siya. Unang-una hindi siya Pilipino. Dito siya hindi na siya Filipino citizen, pero dugong Pilipino lang, mga kababayan. Siya, biracial nga siya, pero may dugo siya Pilipino according to him sa interview. Pero ang punto de vista natin, hindi natin inaatake, kinu-question ng isang taong nasadlak sa dusa. Dahil marami tayong mga kababayan na dumaan sa ganyang karimlan. Pero binago nila yung buhay nila. From that kadiliman,
inangat nila yung Dilima. buhay nila, na alam nila, in-acknowledge nila sa buhay nila na Ay, nako, kadiliman. mali Sounds yung like ginawa dilima. nila, pero nagkaroon sila ng redemption Mm. sa sarili nila, maybe sa God, na naghingi sila ng tawad, tapos ginawa nila, nagtrabaho, naging maayos sila, nagka-family sila, then what do you call it? Naggawa ng mga charity works sa kanilang mga community, and it's really real coming from here. The problem with this alpot, and itong issue natin kay Mr. Tubig, mga kababayan, sangkot ang pera ng bayan. Hindi, pera ng bayan, pero sa tingin natin, maliit na bagay yun. Kahit pa siguro hindi gamitin ang pera ng bayan sa pambayad nila ng kaya nila. Pambayad nila ng pambembang, mga kababayan. Ako, ang talagang mas crucial doon, mga kababayan, doon sa testimonya ni Mr. Tubig, yung pagiging witness niya, mga kababayan, na mayroong droga. Bumahan ng cocaine, mollies, at Viagra. Bahala na yung Viagra. Pero the fact, mga kababayan, na may isa na namang witness na nagpapatunay na judik talaga. May cocaine na nga. At etong mga ganitong aktibidades, mga kababayan, is resulta na sa pagiging judictus, benedictus. Dahil walang matinong mga kababayan, utak ang gagawa ng ganitong klaseng mga immoralidad na bagay, mga kababayan, ha? At parang talagang okay lang sana, mga kababayan, kung sige, pagpalagay natin na talagang nalibugan, pero mag-hire ka ng 2 lalaki. Parang, Diyos ko Lord. Tapos, ang lalaki, mga kababayan na husband, nagpatira pa sa kanyang wet po. Diyos ko Lord, that is a sick in the mind. Okay lang kung babae at saka lalaki. 2 lalaki sa isang babae. That is already Diyos ko, unimaginable. Not to mention, yung kanilang pagkagurami, mga kababayan na. Like how much yung ginastos sa kanya, 'di ba? Like 2.something million sa isang, sa isang gabi lang na tinusok, according to that interview, Tinusok! ni Dean, na tinusok yung buli ni Bangag. Listen to Dean. Tignan natin. Tinusok na muli. Ay, teka. Ayan si Dean. Vlog niya to kanina. Kahapon yata. Okay, palangga. Hapon pa yan. Magandang araw po sa ating lahat. Si Dean Chase po ito. Isa pong malaking paumanhin po sa inyong lahat, mga kababayan, na kasi umiikli po kasi mga oras po namin dito na magkakataon po kaming may update nga po kayo sa mga nangyayari po dito, pero yun na nga po, sa mga nakaraang araw sinisigurado lang po talaga namin ang aming seguridad, kaya ito na nga po. May pinatay na daw, mga kababayan, na Asian daw na kamukha niya. Parang na mistaken identity daw, mga kababayan. Ito Okay, gusto ko lang sabihin, kaya sinasabi ni Dean na sinisigurado niya lang kanyang seguridad. Kasi mga kababayan, doon sa kanyang tinitirhan, okay, dito, actually, magkakapit-bahay lang kami niyan. Sa kanyang tinitirhan, Magkapit-bahay mga lang pala sila. kababayan, Huwag kayong mag-away, ha? Madam, huwag kayong mag-away dahil pareho tayong nasa parehong parlor tayo, parehong panig. Una, ay nagkaroon ng burglary, pinasok yung bahay ni Ay, Okay, 2 ng beses kanyang pa. partner. 2 Then, beses. Wala namang ninakaw, wala naman daw nawala. Although according to him, yun nga, wala namang mga valuables na nanakaw. So that's first time. Then second time, okay, according to Dean, ay may nagkaroon ng patayan o patayan. May ginurgur Sa kanilang doon building. sa building nila na Kamukha kalbut- niya. Sabi niya nga, At pinalabas din, mga kababayan, na nilooban, ninakawan. Asian din na maybe it's mistaken identity, all right? Mm. So, yun yung situation kasi ngayon eh. At sinabi na rin naman niya, I think sa vlog niya, na talagang na nagkakaroon siya ng umalis na yata sila dun sa bahay na tinitira nila dahil nga may sumusunod na sa kanya, papatayin, this expose, mga kababayan, the same with my expose, talagang gugurgurin kami, kaya buwis buhay talaga to. Ay, ilabas mo na yan din. Ilabas mo na yan dahil habang tinatago mo yan din, mayroon pa silang kinakatakutan. Ipapagurgur ka talaga. Pero kung lumabas na yan, kaso na lang ang haharapin mo. Dapat nga talaga lahat ng Pilipino makialam na napatalsikin na si Bangag dahil pang bababoy na ang ginagawa nila. Baboy. Listen to Dean. po yung part 2 po namin ng interview with
i-blip lang po namin yon. So ito na po ang part 2 namin sa interview with Mr. T. And let me just remind everyone na nangyari po itong meet up po nila with Mr. T around November of 2023. Now, chinek ko po talaga ang timeline para ma-validate po ang mga sinasabi po niya doon sa interview po namin. It all checks out. It was around that time po na may festival like around November 20, and it was around the same time as well. November Pumunta po dito ang mga world leaders sa 2023. San Francisco, at pumunta din po dito si Bangag at si Lisa Tanas sa San Francisco for the APEC Summit. And 2023, verifiable po yan. Kahit i-google ninyo, talagang pumunta Dan sa Fernandez San ninyo, Bangag Dan sa San Fernandez. Francisco, sa Amerika. yun na nga po. I hope na pag-usapan po natin ito kasi isa po itong malaking iskandalo po sa ating bansa. And okay lang po naman talaga kung anong ginagawa nila. So, kung anong gusto nilang gawin behind closed doors. Pero ito na Tama yun. Wala nga tayong pakialam kung private people sila o personality sila, mga kababayan. Kahit tumuwad balintong sila, wala tayong pakialam. As long as hindi nila ginagastos ang taxpayers' money, yung pera ninyo, para lang sila magpatusok ng buli o mag-orgy o kung ano pa. nga po ginagamit po kasi nila ang mga pera ng mga mamamayang Pilipino. Biruin nyo, nagbayad po sila ng $40,000 po para sa isang tao, sa isang gabi lang. 2 million. Calculated tax, 2.3 million. Imagine mo, according to Mr. T, si Bangag ay pinatusok na yung buli niya kay Mr. T at nagbayad ng 2.3 million. Nasa tamang pag-iisip ba yan mga kababayan na ikaw kung lalaki ka ha, pag-eksperimento ka na magpatira ka sa iyong likuran. Walang matinong lalaki mga kababayan na yung totoo talagang lalaki ha, pero kung bisexual mga kababayan o iba ang orientation, naiintindihan natin. Pero kung ikaw ang pure na lalaki, hindi mo talaga maisip mga kababayan na tusukin yung labasan ng wet po yung kapitan mo kababayan tutusukin ng tubig in front of your wife ha? At malamang sa malamang nagbimbangan din yung Mr. Tubig mga kababayan at kanyang asawa niya in front of you. Addict lang ang mga gumagawa ng ganyan siguro mga kababayan. Samantalang kayo, we're talking about hindi nga lang to isang araw, we're talking about few hours. Pag pumutok na ang dapat pumutok, 'di ba? Tapos na ang 2.3 million. Samantalang kayo, ang sabi ng mga yawa sa DTI, ang sabi ng mga bangag, 500 lang. Family of 4, pagkasyahin nyo, tama na sa inyo ang 500 pesos na Noche Buena. Ang laki po niyang pera. Tapos yung si nakakatawa si Gloria Diaz mga kababayan Di ba yun ang mga kababayan? Asawa ni Bong Daza? Siya ba yun? Na kaberks mga kababayan na nabangag, na namatay na. Ang sabi niya, kasya ang 500. Tapos nung mga kababayan, nag-New Year, ay nag-Christmas, nakuna ng video, nag-lobster. Lord, the hypocrisy. Pagkain na po yan ng isang baryo. Grabe, tapos hindi lang 40,000 pa. Nagbayad pa po sila ng 17,000 sa isa pang lalaki. Bumili pa ng mga coke, mga mollies daw mga kababayan at saka Viagra. We're talking Pera about pa ng taong bayan. 17,000 Pampatigas nila, pera pa. US dollars. So $17,000 US dollars is like almost 1 million. Sana po, hindi po ito Yung isa, 40,000 pa, US dollar. Kasi nakakahiya at nakakasuka. Talaga. You're right, and it's inexplicable what you've gone through. However, when you've seen them, seeing them what they were doing, were you shocked in any way? Was I shocked? No, Okay. not at all. To me, it was So yung normal. minimin dito ni Dean, mga kababayan, yung orgy chok-chakan nga na nagbabayad sila. Orgy Kumukuha sila ng chok-chak. mga lalaki katulad ni Mr. T at the fact na sila ay, supposedly ang leader at gumagawa ng tama, 'di ba? Role model sa taong bayan, ito yung nangyayari according to this interview. Couple wanting to spice up their relationship. However, I knew right off the bat that they were high profile. High profile. Looking for a guy who can sign an NDA. Oy, remember mga kababayan ha, remember na yung di ba mayroong video pa mga kababayan, ay mayroong audio na sinabi daw ni Ngagva mga kababayan, no, it's too big. Hindi na daw niya kaya mga kababayan. Hindi pala yun audio lang mga kababayan. Galing daw yun sa video.
So mayroong video nun mga kababayan. Aroy. Kapag lumabas ng video yung mga kababayan ay talaga makikita natin na andun si Bangag mga kababayan na tinitira sa likuran. Yak. It's kind of Okay, so sinasabi niya, okay, na yung mga ganitong klaseng mga personalities na mga political ganun, high profile, ay nagsasign ka talaga ng NDA. Actually, nung bago ako sa Amerika, may client ako, nagsign din ako ng NDA kasi taga Toluca Lake. Okay? Taga Toluca Lake itong clients ko, then merong airport. Yun, alam nyo na kung sino yung artista na yon, pamilya ng artista na yon na merong airport na nakapangalan sa kanila. Then merong 16 acres na property sa Toluca Lake. Google nyo din yan. Tapos nabenta na yon sometime in kung di ako nagkakamali, 2014, Ano palang 2015. negosyo mo, At ganun madam? to, nag-sign din ako ng NDA, non-disclosure agreement, kasi hindi ka pwede, mga high profile, talagang may ganito. So I know exactly kung ano yung NDA na sinasabi niya. So, listen. dodgy that someone would just ask some random man to sign an NDA. How long have you been doing this, Mr. T? Mr. T? Life is hard for a biracial Asian man in the U.S. So talagang trabaho na ni Mr. T. For hire talaga siya para sa mga gantong klaseng gawain, yung mga tusok-tusok sa buli ba? In my circle, Tusok-tusok sa buli. for someone like me in this field. Once I got in, I just never got out. And there's no better place to be to do this line of job than in San Francisco. Now, this question might be a little too incriminating. Have you had any other high-profile clients other than them? Yes, I have been connected to many high-profile parties since I got into college. Mostly with people from the Philippines, people from affluent communities here in the U.S. Howie, that name sounds familiar. Where have I heard that before? Pawi Tantoko. He is the one who got me connected to the couple last November of 2023. I have always been Sir Pauli's contact, and it was him who got me hooked up with the power couple. Paulo Tantoko from the Rustan Group of Companies. Yes, that's why when I saw your video way back March and talked about how you passed, I felt compelled to reach out to you. My God. Yun daw ang nagpag-trigger mga kababayan nung nakita niya ang video ni Dean Chase na, yan pala ang nangyari kay Paulo Tantoko. Yan ang yan ang aking contact. Tulang bugaw mga kababayan. Okay, so sinasabi niya dyan na since nagkaroon siya ng connection with Paulo Tantoko, kinlaro ni Dean Chase sa interview na yan, yung isa sa mga behind ng Rustan's Group of Companies, mga kababayan. So si Tantoko yung namatay sa Beverly Hills. So tignan natin kung ano pang susunod na pangyayari. Okay, we need more time to talk about that. I really don't know how to digest that information, and I'm pretty sure everyone Digest in the room natin, as well. digest. Since we are on the topic, when you get invited to these kind of parties, do you always expect the presence of party drugs? Party drugs are always present. when I- but Eto mga kababayan, ang mas importante dito. Ang pagkumpirmasyon mga kababayan na mayroong mga pulburo na naman mga kababayan. The usual na mga kababayan, issue na nakadikit dito sa mag-asawang ito. things like these. I sometimes bring my own stuff to add to the mix. Eh di ba normal naman sila sa mga ganyang bangag? Sabi nga ni Clarita Carlos, 'di ba? Very New Yorker si Bangag at saka si Satanas. So sa New York, which is hindi Diyos naman ko Lord. Syunga ba yan si Clarita Carlos mga kababayan? Isa pa yan, Machiavellian kunwari mga kababayan. Yun pala, made up na daw yung mga questions na yun. totoo na okay lang yung magpupulburon. So ngayon, kapag ang mga tao ay mga sabog o addict, 'di ba? Nagpupulburon sila. Kaya kasi wala silang kahihiyan. Kapag nag-overdose na, kaya nga may tinatawag na swingers, orgy, nagpapalitan sila ng kung sino-sino na lang kalang tsutsok-tsakin, parang kahit na yata pusa o aso 'di ba? Sabog na Basta may butas talagang bubuliin nila, 'di ba? Anyway, Mr. T, I'm gonna ask you right now, did your meetup with the Bangag couple have party drugs? Yes, they had a never-ending line. Never ending daw mga kababayan, ayan Never ending. coke, mollies, and lot of Viagra. Viagra or Viagra. Of course, that's not even the end of it. When they said they want to do more rounds, Viagra made sense. Viagra? Yes, Viagra. he said he was having a hard time keeping it hard. May karason pa to. Ang cute ng accent ni Dean. Magandang araw po sa Viagra? I love you, Dean. So anyway, okay.
So mga kababayan, you decide. Okay? You decide. Mayroong in-expose ito. Mayroon pa ditong, I don't know kung mapapakita natin to. Pero punta kayo sa kay Dean Chase. Meron siya dyan, pinost na picture na Oh, nakita shadow namin. ni Satanas. Okay, ito. Kung malinaw ang mga mata ninyo, I-zoom in ninyo. makikita nyo yung hubot-hubad na katotohanan. Oh, Diba? ayan ah. Yung hubot-hubad na katotohanan, makikita ninyo. Klarong-klaro na mga kababayan. Klarong-klaro na. Gets. Okay? Kaya no, sabi ni Dean Chase dyan, isa sa napakaraming sumpa na nasa gallery ko galing kay Mr. Tubig. Syempre di ko pwede i-post dito ang video. Otherwise, i-must report ako ng mga trolls ni Bangag. Kung nasusuka kayo, isipin nyo ako na napapanood ang buong video in full color. Sabi niya, disclaimer siya, any likeness to any person shown in this image does not prove anything, but I dare you to disprove otherwise. Hindi ko na to i-highlight sa inyo, pero Oh, yung pinapakita niya ngayon mga kababayan, inalis na natin ha, dahil baka ma-report tayo mga kababayan yung screenshot ni Dean Chase na andun kung isusum inyo mga kababayan. Wala talaga. Ang itsura talaga mga kababayan. Ayan. titignan ninyo to, ayan no, yung sa ilalim niyan, yung sa ilalim, paano ko ba ituturo yan? Ayan, nakikita niyo ba yan? Hindi pala, ako lang pala sa side ko. Sa, yung below, yung may 1, 2, 3, 4, 5 na character, tanggalin natin, yan yung hubad na katotohanan. Kadiri. Kung naalala ninyo, may inilabas akong screenshot ng video. Alam mo, tinignan ko yung susubels. Okay? Tinignan ko yung susubels at yung tiyan. Okay? Yun talaga. Dito, medyo Yun talaga mga kababayan. Ano talaga? Malaki din ang tiyan, butod din. Okay? So nilabas ko yung picture na yon. Actually, video yun. Screenshot yun ni Daryl Yap na sidekick ni Amy Mangga. Sinanda sa akin yun, siya yung nagsabi sa akin na ayan, yung kay Satanas, di ba? Ilabas din yata ng mga dilawan yun na nakabuka kasi parang si Satanas na parang dead bug. Mayroon pa pala mga kababayan na picture Dead frog. yung matagal na yung scandal daw ni Buwaka ng ina. So, lawlaw na. Lawlaw. Darating naman Super tayo. lawlaw. In fairness naman, darating naman talaga tayo sa buhay natin na pag tumanda tayo, ilalawlaw din naman yung mga sosobels natin. Pero siguro ganyang edad mga kababayan kung hindi ka addict, wala na, hindi mo na iniisip ang ganyang mga makamundong bagay. Pero etong mga, ay nako. Kasi make sense mga kababayan dahil ang sabi bumabatak. Walang exemption niya. Unless na lang, kung papatusok mo yung suso mo, lalagyan mo ng stick, lalagyan mo ng silicone, dahil gusto mo i-impress ang boylet mo, di ba ganon? Sa panahon ngayon, medyo mag-segue tayo ng konti. Di ba sa panahon ngayon, talaga mga alpot, yung mga mukha nila, pinapabangas nila sa mga doktor. Di ba yung mga suso nila, nilalagyan ng silicone. Tapos, nagsisisi sila later on. Kayo naman, na mahal naman kayo ng mga jowa ninyo, ng mga asawa ninyo, makontento na kayo doon. At kayo naman mga lalaki, wag na kayo maghanap ng suso na akala mo kasing tagas ng bola. Kasi ng mga bata pa naman yung mga jowa nyo, ako gifted lang talaga ako, Gifted lang talaga ako. Kasi ng mga bagets pa kami, di ba? Lalo na ng bagets ako. Ang aming mga suso para namang bundok ng mayon na gumaganon. Siyempre nagkaanak na yung mga jowa nyo, nagkaanak na yung mga babae. Anong kadyutahan yung mga lalaki kapag nasampalin ko kayo dito? I mean, real talk. Kayo mga asawa, mga lalaki, hindi porket ang asawa nyo nanganak ng 2-3, syempre katulad ni Satanas, ang suso niya hanggang dito na sa bewang niya na, di ba? Laylay, dilima. Ano problema yun? It's really, normal development. Ay wala kaming paki doon sa mga kababayan, yung itsura. Ang importante dito, malaman ng sabay ng Pilipino kung anong pinaggagawa ng mga gunggong na to. Etong mga ganitong aktibidades mga kababayan, hindi na ito normal. 3 lalaki tapos yung lalaki pa na husband, papatusok pa sa kanyang puwet, Lord. At most importantly, yung testimonya na bumabatak sila habang ginagawa nila iyon. Sabog na sabog sila. Kung kaya nilang gawin nila ito mga kababayan sa mga hindi na unimaginable. Paano na lang kaya dito sa ating bansa? Lalong-lalo na pera is the root of all evil. Kapag makita nila ang pera mga kababayan, ganun din
lilimasin din nila. Kaya nga kurakutan ay nangyayari sa ating bansa ngayon. Or changes ng katawan yun. Wala tayong problema kung laylay ng suso. Lola, Laylay, din dilima. naman ng suso. Wala tayong issue doon. Kasi sa case ni Satanas, iba. Laylay na nga yung utak niya, laylay ng suso niya, nilaylay pa nila ang kaban ng bayan. Oh, Okay? yan Sabi ang nila, sabi natin. aesthetics, abot sa binggit yung lawlaw ni Lisa Tanas. Ngayon, Ay, ako, abot sa flood nakakabalik. control. Ito kasi yung issue natin, it's not about lawlaw yung boobs niya or whatever. Ang pinag-uusapan natin, yung minention ni Dean Chase, na wala naman tayong pakialam sa kanila, sa ginagawa nila, kung what? Kung yung pera ng bayan ay hindi nagagamit. Di ba? Kaso binayaran to, according to that interview, no, first interview, second interview, 2.3 million, din yung isa, almost 1 million, yung compute niya magkano yung 17,000 US dollars, di ba? Kasi kung 58, Sapat na ito mga kababayan. Sapat na ito para masabi talaga ng mga siraulo. Mga siraulo ang mga taong ito mga kababayan. Wala nang ibang explanation. Bakit nagawa nila yan mga siraulo? let's say 58, that's 580,000 plus 17. Yeah, almost 1 million talaga. So, ito yung pinaglalaban natin dito. Yung, lawlaw na Bartek, sabi ni Marcel. Ito yung nilalaban natin na binababoy kayo. Di ba mayroon pa akong expose sa inyo na si Satanas, according to my source, meron niyang Jonakis na sinakal niya yata. I don't know kung buhay pa or what. May anak. Kaninong anak? Na iniwan niya sa, who's the, shepherd. Hindi to sa Baguio, Good shepherd. Sino tatay? Na kung parang not kumbento what do you call that? Yung Ampunan. mga madre. Good Ampunan. shepherd something. Somewhere in Manila. Orphanage. Na, according sa ating source, may iniwan si Satanas na Jonakis nung na-jontis siya nung kanyang kabataan. Okay? Bago niya nakilala si Jongag. Ala? Di ba? Tingnan nyo sa YouTube mga kababayan nung sinabi ni Katunying na crush ng bayan ka raw. Oh. I-search mo mga kababayan na crush ng bayan si Lisa. And then, tinanong doon mga kababayan, isa sa mga tinanong ni Katunying doon is, marami ka bang manliligaw? Ano daw mga kababayan? Mayroon daw siyang manliligaw pero parang nagiba ang kanyang itsura mga kababayan. Sinagot daw, nagka-boyfriend daw siya tapos parang wrong daw mga kababayan na masamang experience daw niya. Yan ba ang tinutukoy mo, Maharlika? Alam niyo yung kwento na yan, di Tingnan ba? nyo sa YouTube. So ngayon, again, wala tayong pakialam sa buhay ng tao ng bawat isa sa atin. Kaya lang, kapag ang tao na na-jontis ka, tapos tinapon mo lang o iniwan mo yung anak mo kung kani-kanino, bahay ampunan, Good Shepherd, bahay ampunan. So, ibang istorya na yon. So, ibig sabihin, pinababayaan mo na yung, yung dugo mo. Yes, I mentioned that before, Zara Lina, di ba? So, dito sa pangyayari ngayon, yung una, yung kwento sa akin ng puting ahas na allegedly may anak si Satanas na nung nag-aaral pa siya, dahil na-jontis siya, ay iniwan doon sa kumbento o sa simbahan. Tapos ang mga netizens mga kababayan, sabi nila si Sandro, hindi daw kamukha ni Nagva. Mas kamukha daw ni Bongdaza. Bongdaza ba yung sinasabi nila? Then, ano ang nangyari? Hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam kung sinakal ba niya or existing yung bata, nandyan lang, nagpapanggap na ganito, na ganyan. Hindi natin alam kasi hindi naman yan aamin. Kahit na hilain mo yung giti ni Lisa, hindi yan aamin. And now, ngayon, pinakita yung sined ni Daryl Yap, na nagbika-bika si Satanas. Huwag nyo nang tanongin ano yung giti. Then, etong revelation ni Tubig. Di ba? Ni Mr. Tubig. Then, yung mga, ang dami natin kasi ginagawa ni Satanas nila dyan sa Malacanang na sila ay, nag-orgy, yung mga gano'n. May ginorgor pa nga dyan na, na isang PSG. PSG. Di ba? May nag-gorgor pa dyan, according to our source. Kasi, dalawang beses na pangyayari na una, nahuling natutulog, ni Satanas, then pangalawa, nakita silang nag-orgy. Something Ay, like Diyos ko, Lord. that. Now, ang hilig kasi, okay? Ang problema kasi dito nga, pera ng bayan at dapat hindi nila to ginagawa. Okay? Dapat kung ginawa nila ito, mga kababayan, siniguro nila na walang mag-isplok katulad ni Mr. T. Tubig. Basta mga kababayan, eto na mga kababayan, ang sabi natin na doon na ninyo mga kababayan panoorin ang buong video kay Madam Maharlika dahil kumpletong detalye doon mga kababayan. Para naman makuha ninyo mga kababayan ang buong detalye
ng mga pangyayari. Salamat para madam sa inyong video na ito. Marami kaming natutunan. At aantayin natin ang part 3 mga kababayan, yung video ni Ding Chase. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.